Labs, saglit lang, mayroon akong ikikwento sa'yo na ako. Napakagandang kwento to. Wala pang nakakarinig nito. At ikukwento ko sa'yo. Alam mo ba, Labs, ang kwento ng tipaklong at ng langgam. Bagong-bago yan. Alam mo ba kung anong kwento nito? Si tipaklong at si langgam ay magkaibigan. At isang araw, si tipaklong at si langgam ay nagsalubong sa isang daanan. At sabi ni tipaklong kay langgam, "O langgam, ano na naman yung bit-bit-bit-bit mo? Meron ka na namang dala-dala?" Sabi ni tipaklong kay langgam, "Halika, sumama ka sa akin at tayo'y mamamasyal. Pupunta tayo sa ating mga kaibigan at sa iba't ibang lugar at tayo'y magsasaya." Sumagot si langgam, "Hindi pwede, nag-iipon ako ng pagkain." Malaking boss ni langgam kasi bakit? Maliit siya. Ito ang nangyari. Si tipaklong, sabi niya, "O sige, kung ayaw mo, ako na lang." Ganito ang ginawa ni tipaklong. Pasyal siya ng pasyal, talon siya ng talong kung saan-saan mga lugar. At si langgam naman, habang maganda pa ang panahon, ipon ng pagkain. Ayan ang trabaho ni langgam, mag-ipon ng pagkain habang mayroong pang magandang panahon. Pero si tipaklong, talon ng talong, gala ng gala. Alam niyo ba kung ano ang kwento at aral nito? Ganito yan, dumating ang isang araw, nagkaroon na ng tag-ulan. At nangyari sa lugar ni tipaklong at ni langgam ay nagkaroon ng mga tubig at bumaha ang lugar na kanilang nasasakupan. Kaya't hindi na sila nakakalabas. So, tumaas na ang tubig at si tipaklong ay hindi na makagala at nagtago na sa lugar na kung saan hindi pa rin siya safety kasi wala siyang nagawang magandang tirahan. Samantalang ito si langgam, naggawa ng bahay at nag-impak ng pagkain para pag dumating yung tag-ulan, meron siyang pagkain sa kanyang tirahan at safety na siya. Maganda pa yung kanyang tirahan at may pagkain pa siya. Eto, kaibigan, ng aral nito. Tayo na kahit maliit ang tingin sa atin at mahihirap tayo, magsikap tayo at mag-focus sa ating ginagawa. Huwag tayong mahihiya kung ano yung ating ginagawa. Kaysa sasabihin ng iba, "Oh, hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Wala kang mararating. Iniitsapera ka lang." Pero ikaw ay nagpo-focus, hindi mo sila pinapakinggan. Ginagawa mo yung dapat mong gawin. At dahil meron kang mindset na balang araw, ikaw ay aasenso. At alam nyo ba, kapag nagawa nyo na yan, kayo'y nag-successful. Daig pa natin ang mga nag-graduate ng mga kolehiyo na successful, ang mga taong maliliit na may hirap. Marami ang mga nakapag-graduate na karamihan, hindi naman lahat pero walang trabaho. Pero tayong nagsikap at nagtaguyod, kahit wala tayong kayamanan, pero tayo'y nagsikap hanggang sa naabot natin yung ating mga nais sa buhay. Naging successful tayo, nakabili tayo ng ating mga gusto, at nakakakain tayo ng maayos, nakakatulog tayo ng maayos kahit na tayo ay nag-umpisa sa mahirap na buhay. Kaya saludo ako sa mga tao na kahit na ang tingin ay mababa lamang pero naging isang matatag, nagsumikap sa buhay, naabot yung narating. Kagaya tayo ni langgam na walang ibang iniisip kundi mapokus yung goal hanggang sa maging tagumpay ang ating buhay. O, di ba? Dumating man yung taggutom, meron tayong kukunin, dudukutin sa ating mga sisidlan, ayan, sa ating mga bank account, sa ating mga pitaka. Bakit? Nag-focus tayo sa magandang layunin. Hindi tayo gala dito, gala doon, lustay dito, lustay doon. Kaya saludo ako sa mga taong nagiging successful sa buhay. Kaya gayahin natin silang mga kaibigan. Ganyan ang gawin natin, huwag tayong mamaya kay tipaklong. Yun ang kwento ko sa inyong bago. At kung nagustuhan mo ang video nito, please like and share para malaman nila yung bagong kwento ngayon. Yun lang. And thank you sa inyong lahat. And support my channel, Jolabs TV. Yay!